Go! Siya muna po ang ating vlogger natin ngayon. Regarding po sa nagtatanong dito. Bali yung heater dito. Okay, this is our master's bedroom. So guys, ito na po ang full video part 2 video house tour itong bahay na ito na kung saan bagong gawa lamang nitong April 14, 2024. At ito po yung natapos nitong August 29, 2024. Ito po, full finish na po ito. Makikita natin na talagang napakaganda. Updated price pa po ito kaya mapagbabasihan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. At ito po, muli iisa-isahin natin ang bawat detalye ng mga materyales para mapagbasihan nyo kung kayo magpapagawa ngayong taon at ito ibase nyo na lang sa inyong lugar. Kaya ito po ibinahagi sa atin na mag-asawang ito ang bawat detalye ng piraso ng kanilang mga materyales na nagamit dito at ang kabuuang na gastos, labor and materials. Sa ganito pong sukat na 84 square meters na meron pong 3 kwarto at isang toilet and bath. Kaya ito po siya sa atin at pag-usapan natin. Kaya ito po ang ating tatalakayin ngayon, ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay na mag-asawang Mr. and Mrs. De Guzman. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. Kaya ito po't makinig at intindihin pong mabuti ang babanggitin natin or ilista nyo para mapagbasihan nyo sa inyong magpapagawa ng bahay ngayong taon na to. So ito po, umpisahan natin sa bawat structural ng bahay. Na ayon po sa details ni Sir Jefferson, ito pong CHB or hollow blocks ay umubos po sila dito ng 1,900 piraso na kung saan ito po ay number 5. At meron din pong 900 piraso na number 4. Kaya lahat po ito ay 2,800 piraso. And then sa mga simento naman, ay umubos po ito ng 467 piraso. Kabuuan lahat-lahat. And then sa mga bakal po, ay 16mm, 10mm at 12mm. Sa 16mm ay 200 piraso. Sa 12mm ay 217 piraso. At habang ang 10mm ay 764 piraso. Talagang napakarami pong bakal dahil po ito'y elevated. Medyo hindi po pantay ang kanilang lugar. At ito po ay nakaabang for the second floor ayon po sa owner. And then sa mga buhangin naman, ito po ay white sand ang ginamit. 3 dump truck at 2 elf. And then yung graba naman ay 2 elf. So napakaganda na po ng pagkakagawa ng bahay na ito. And then guys, about naman po sa mga kisame, nandito na po tayo sa loob. At nakikita natin PVC panel po. Yung ibang kombinasyon ng Hardiflex. At kung saan ito nga po, metal paring ang ginamit na frame. At ayon po kay Sir, ito po lahat kabuuan po ng bahay na ito. Ayan, nakikita natin, Hardiflex po. At meron po siyang nakasalisi na PVC panel. Ito po ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos. So ayan po, nakikita natin, buo na po yung bahay at nakaayos na po ang setup nito. At ito naman po, ayon sa details ni Sir, about po sa mga pintuan na kung saan 5 pirasong mahogany door po yan na nakakabit na yan ay nagkakahalaga po ng 23,000 pesos. And then meron na rin po siyang mga sliding windows, awning windows at yan po, kabuuan. Dito po sa lahat ng bahay na ito ay meron pong 7 sliding windows. Meron din po siyang 6 na awning windows at nagkakahalaga po ito ng 38,000 pesos. And then guys, meron na po siyang spandrel. Ayan, nakikita natin. Yan yung mga nasa labas po na yan. Nakisame at ayon po kay Sir, ito po kabuuan nagkakahalaga ng 30,000 pesos. And about naman po sa roofing. Ayan, sa roof po, ito po ay color roof long span rib type. At ang trusses po nito ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Trusses and roof. And then yung stainless gutter po ay nagkakahalaga po ng 30,000. Yan pong nakikita natin na yan. And then guys, ayun nga po, pinturado na. Ayan, lahat-lahat kabuuan. Sa buong bahay na ito, skim coat, pintura, lahat po ayon kay Sir. Ito po ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos. And about naman po sa mga electrical. Ayan, plugs, etc. Lahat. Kasama na po ang wirings, pati po yung pagpapalinya nila. At ito po, lahat ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos. So ayan po, nakikita natin maayos na at finishing na. Naka-tiles na po siya. At ito naman po, ayon po sa details ni Sir, dito po sa tiles kabuuan, dito sa flooring, 60 by 60 po ang ginamit. At yung ibang part po, mayroong 40 by 40 and 30 by 60 dito sa part ng CR and 30 by 30. And then lahat kabuuan ng bahay na ito, tiles work ay nagkakahalaga ng 48,000 pesos worth of materials. And then sa labor po, estimated 25,000. Kaya ayon po sa details ni Sir, lahat po ito, labor and materials sa tiles work, ay nagkakahalaga ng 73,000 pesos. So guys, ayon po sa details ni Sir Jefferson, na ang sukat po ng bahay na ito
ay 6.5 meters by 13 meters. In total of 84 square meters kabuuan. And then kinonvert po natin ito by the feet at lumalabas na 21.6 feet by 43.3 feet. Ito po ay meron 3 kwarto, kitchen and dining area, maliwalas na living room, at isang toilet and bath. Meron din po itong porch or terrace. So bali ayan na nga po ang kabuuang materyales na detalye na ibinahagi sa atin ni owner. So tanong, magkano na nga ba ang kabuuang nagastos dito, full finish, labor and materials? So ito po, panoorin natin yung full video house tour, and after nito ay malalaman na nga natin ito kung magkano kabuuan. Ito na po yung part 2 video house tour. Go! Siya muna po ang ating vlogger natin ngayon. Okay na, tapos na yan ito. Napinturahan na rin yung harap. So, na final touch na po nila yan. Na fully, ano na to. So, next nating project is yung pagbabarnis ng mga pinto. Last coat na yung mga, ano. Regarding po sa nagtatanong sa bintana namin, super white po yung color niya. Ito, isang bulb pa din. Bukas, pabarnisan yung mga pinto. Ang pabarnisan nila bukas. Yes, Kuya Jepoy, anong next project? Yung mga pinto, pabarnisan bukas. Hindi tayo nakabili ng materials ngayon dahil sa Tapos yung ating lababo. Yung ating lababo ay okay na. Touch upgrade shottenera natin sa ating kisame. Okay, dito po tayo maraming tanong. Regarding po sa nagtatanong dito, Tubular. tubular po siya na pininturahan lang natin ng brown. Anong kulay niyan? Parang Dark brown. dark brown. Ito yung siyang kompleto na. Bali yung heater dito. Wala pang kuryente kaya hindi pa natin nagawin. Saka magkakabit na yung mga taga-Wilcon. Yes, nabili ko naman siya sa Wilcon. Itong ating shower. Tapos ito nabili ko lang to sa Lazada. Tapos yung bowl natin, Posy, bali, ano na siya, package. Tapos ito, Posy din po. Box type siya. Para medyo static. Tapos ito yung shower. Shower natin, yan. Sa Wilcon din natin binili. Ito sa Tokba. Lazada. So ito mga kuya natin. Ganito yung size. Dito yung bedroom 3. Bedroom 3. Pag may kainuman yung asawa ko, nalasing dito daw niya papatulugin. Yes. Yung mga hamba natin, nakulay na din po. Wala pang hamba pagting ko. Masusunod na. Ito yung magic room. Dito po yung ating stock room. Para hindi nakakalat yung mga gamit. Then ito yung bedroom 2. Ayan, wala pang varnish yung ating mga doors. Okay, this is our master's bedroom. So let's go inside. Ito, nakalaya na din natin yung tubular. Sabi nila, bakit po may partition sa kwarto? So ang purpose po niyan is, dito natin ilalagay yung TV since pahaba yung style ng kwarto. So medyo kulang kami sa space. So naglagay kami ng partition. So natin iahang yung ating TV. Then dito yung ating bed. So yun nga guys, natunghayan natin at nakita natin kung gaano kaganda ang full finish ng bahay na ito, na kung saan bagong gawa lamang nitong April 14, 2024 at natapos ito August 29, 2024. And guys, if ever na interesado po kayo sa gumawa ng bahay nito, pumunta po kayo dito sa FB ni Sir Jepoy. Ito po yung kanyang FB at i-follow nyo na rin at supportahan nyo rin. Marami po siyang mga video napapanoorin na about sa bahay po nila. Or mag-comment po kayo dito at siya po ay sasagot sa inyo. And once again, congratulations po sa iyo, Sir Jefferson De Guzman and Ma'am Chelsea Valderrama De Guzman from Santa Maria, Bulacan. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuuang nagastos dito, labor and materials? So guys, ayon po sa details ng mag-asawang ito, lahat po ng ating nabanggit na mga materials na ito na ginamit dito sa pagpapagawa ng bahay
ay hindi pa po nakasama ang ibang mga miscellaneous dyan. Pero lahat-lahat po ito sa kanilang pagkakakwenta, kabuuan ng nagastos, labor and material sa ganito pong latest video house tour na ito na nakikita natin maayos na lilipatan na po nila ito. Ito pong lahat ay nagkakahalaga ng 1,250,000 pesos.